Marami nagsasabi, di ba? Kaya ka lang naman Kristiyano kasi sa Pilipinas ka pinanganak eh. Genetic fallacy ang tawag doon. Ibig sabihin, okay, kaya ka lang naman Muslim kasi sa Middle East ka pinanganak eh. Hindi 'yun totoo. Alam niyo kung bakit? Sa Christianity pa lang sirang-sira na, ang tawag doon fallacy. Sirang-sira na yung fallacy ngayon. Bakit? Kasi hindi naman Pinoy si Jesus. Hindi rin siya Amerikano. Hudyo siya. Eh, ang pinakamalalakas na kung saan lumago ang Christianity sa mga lugar na hindi naman siya malapit doon. 'Di ba? Ang West, ang Europe, yan ang mga naging bastion ng Christianity. Eh, saan galing ang Christianity? Sa Middle East. So, kaya pag sinabi, kaya ka lang naman Christian kasi hindi yung totoo. Kasi ang paghahanap sa katotohanan, it brings you to places kung talagang hinahanap mo yung ebidensya. So, kahit nasaan ka malayo, hahanapin at hanapin mo o hahanapin ka ng Diyos. Ngayon, kaya ko sinabi, Hudyo ang si Jesus kasi ang nakarating sa ating story ng Christmas, galing sa Europe, hindi galing sa Hudyo. Hindi European si Jesus. Kaya marami na siyang, ang tawag dito, cultural blinders. Ibig sabihin, hindi masyadong naintindihan. So, ikwento ko sa inyo yung unang Pasko. May tatlong tanong na gusto ko na sasagutin natin ngayon. Unang-una, si Jesus ba talaga pinanganak sa sabsaban? Sa kulungan ba siya ng hayop pinanganak? Pangalawa, nung bumiyahe ba si Mary at si Joseph, kabuanan na niya? Pangatlo, ilang gabi yung Christmas story. Anong ibig sabihin to para sa atin? Yung tatlong tanong na yan pag nasagot mo. Chapter 1 ng Luke, verse 39 hanggang 45. Agad si Mary para pumunta sa isang Mabundok na bayan. sa Judea. Sa Judea. Pumasok siya sa bahay. Zekaraya. Karaya at binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Mary, gumalaw ang baby sa tiyan niya. Napuno si Elizabeth ng Holy Spirit, kaya malakas ang sinabi, pinagpala ka sa lahat ng mga babae, at pinagpala ang baby sa tiyan mo. Sino ba ako? Sino ba ako para dalawin ng nanay ng Panginoon ko? Nung marinig ko ang boses mo, tumalon sa tuwa ang baby sa tiyan ko. Pinagpala ka dahil naniniwala ka na mangyayari ang sinasabi sa iyo ng Panginoon. Ganda, no? Dinalaw daw ni Mary si Elizabeth. Saan? Pinsan ni Mary. Magpinsan sila. Kaya magpinsan si John the Baptist at saka si Jesus. Sabi niya, nung marinig ko lang yung boses mo, yung bata sa tiyan ko, na puno ng Holy Spirit, naglululundag. Si John the Baptist yon, fetus pa lang. Kaya hindi pwede abortion eh. Kasi ang unang-unang witness, ang unang-unang nakakilala kay Jesus, fetus. Fetus pa lang si Jesus sa loob ni Mary, fetus pa lang si John the Baptist sa loob ni Elizabeth. Nung narinig ni John the Baptist yung boses ni Mary, nakilala niya si Jesus, naglulundag siya. Nagbuntis si Mary kay Jesus Christ. Nagbuntis din si Elizabeth kay John the Baptist. May sync yung Tapos, pinsan sila by biological. Tapos, mas maagang pinanganak si John the Baptist kasi ang purpose niya, ihanda yung pagdating ni Jesus. Kaya yung parents niya, matatanda na parehas, walang anak. Si Zekaraya, priest yun. Si Elizabeth, ang tawag sa kanya ng Bible, matuwid sila na tao. Pero, matatanda na sila, tas baog si Elizabeth, wala silang anak, hindi sila binibigyan. Yung pala, kaya pala di sila binibigyan, hinihintay ng Diyos yung oras. Kasi kailangan mauna lang ng konti si John kay Jesus. Wow! Punta tayo ngayon sa chapter 2, yung pinanganak na si Jesus. Pansinin nyo nagpunta si Mary kay Elizabeth. Saan daw? Sa bulubundukin ng Judea. Sa English, hill country of Judea. Tandaan nyo yung Judea na yan. Sa chapter 2, verse 1 to 7. Noong panahon na yun, inutos ni Emperor Augustus na dapat pa-register lahat ng citizen ng Roman Empire. Ito yung unang census na ginawa ng si Quirinius, gobernador ng Syria. Mula sa Nazaret, sa probinsya ng Galilea. Si Joseph at Sa Bethlehem. Sa Judea. Sa Judea, kung saan pinanganak ang ancestor niyang si King David. Kasama niyang pumunta doon si Mary para magpa-register. Nakatakda silang ikasal si Mary nung time na yon.
Habang nasa... Habang nasa Bethlehem sila, dumating ang time para manganak si Mary. Pinanganak niya ang Dali. Ulitin mo yung verse 6. Verse 6, dahan-dahan. Habang nasa Bethlehem sila, dumating ang time para- manganak si Mary. pinanganak niya, Pinanganak niya ang panganay niyang lalaki. Nalot niya ng lampin ng ang bata at hiniga hiniga sa manger. wala Yung, na kasing available na para makuha nila. yung pinagkakainan ng mga hayop. Una, yung accuracy ng Bible, yung historical accuracy niya. Ang nagsulat na nito, si Lucas. Yung Lucas, sinulat para sa isang Greek leader, si Theophilus. Nilagyan niya ng timestamp. Ibig sabihin ng timestamp, matitrace mo kahit sa labas ng Bible, matitrace mo kung kailan nangyari. Bakit? Naglagay si Lucas ng mga prominent na political figure para alam mo kung kailan. Nung panahon na yon, inutos ni Emperor Augustus. So, ibig sabihin, pinanganak si Jesus panahon ni Emperor Augustus. Pwede mo ngayon tingnan kung kailan yon sa world history, kung kailan si Emperor Augustus na dapat magpa-register lahat ng citizen Roman Empire. Kailan yon? Ito yung unang census na ginawa ni Quirinius, governor ng Syria. Mga hindi yung Christian, ha? Ibig sabihin, halimbawa ako, pag sinama mo nagsulat ako si Ruther, nakilala siya bilang pastor panahon ni Duterte. Alam mo kung anong taon yan. Di ba? Halimbawa, 50 years from now, alam mo kung anong taon. Di ba? Ganun to yung ginagawa ni Lucas. Si Emperor Augustus, sa Roman Empire, si Quirinius, governor ng Syria. So makikita mo, hindi to inimbento. Kasi kung ito ba si Augustus? Ito si Saint Augustine? Hindi, iba yun. Si Augustine, taga South Africa yon, Augustine of Hippo. Ito Roman to, African yun eh. Si Emperor Augustus, Roman ito. Tapos mula daw sa Nazareth. So kanina, saan nagpunta si Mary? Sa Judea. Tapos saan daw sila galing? Mula sa Nazareth. Pag inaral mo to, makikita mo na ang distance ng Nazareth to Judea, mga 70 miles. Mga 4 na araw na lakad na 8 hours per day. Hindi siya tawid dagat, pero malayo siya. Kasi hindi pwedeng lampas ng 8 hours yung lakad. Kasi bago gumabi, dapat magkakampo kayo. Magkakamp kayo bago gumabi. O kaya, maghanap kayo ng matutuluyan. Hindi ka pwedeng dire-diretso, tsaka hindi kayo pwedeng konti. Kasi kung tatawid ka ng disyerto, konti kayo, madali kayo mabiktima ng mga bandido sa disyerto. Maraming desert pirates eh. Kaya kailangan pagbabiyahe marami. Isang caravan. Tapos ang style niyan, yung mga lalaki nasa harap, mga fighting men, yung mga lalaki rin nasa likod, mga babae at bata nasa gitna. Kaya napansin mo, nung 12 years old si Jesus, di ba, galing sila sa Jerusalem, tapos umuwi sila, nawala si Jesus. Bakit? Kasi akala ni Joseph kasama ni Mary. Tapos akala din ni Mary kasama ni Joseph. Ibig sabihin, hindi sila magkasama. Si Joseph nasa unahan, si Mary nasa gitna. Naiintindihan nyo? Kasi ganun sila ang biyahe. Saan si Christ? Naiwan sa temple. Nakikipagkwentuhan sa mga teacher. 12 lang siya nung kausap niya yung mga... Okay, so balik tayo dito. Ang layo ng Nazareth. Ang kwento ng mga bata tayo, kabuanan na daw ni Mary. Di ba makikita mo sa mga drawing? Ang laki na ng tiyan. Nakasakay sa donkey. Binahin ni Joseph. Hindi yung pwede. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo bakit? Unang-una, ang layo. Napaka-irresponsable naman ni Joseph kung hihintayin niyang lumaki yung tiyan bago niya ibiyahe. 4 na araw na buong lakad yun. Pangalawa, bakit imposible? Kasi sabi dito, dumalaw, nung buntis na si Mary, dumalaw siya kay Elizabeth sa Judea. Doon din yun eh. Yung layo ng bahay ni Elizabeth papunta dun sa Bethlehem, 10 kilometers lang yun. Pwede isang araw yun. Pero yung layo ng Judea, ng Bethlehem, papuntang Nazareth, 4 na araw yun. Bakit ka magbabalikan kung buntis ka? Bakit pupunta si Mary kay Elizabeth, dadalaw siya, buntis na siya? Uuwi na naman siya ng Nazareth at hihintayin niyang magkabuanan, tsaka siya babiyahe. Ano sabi dito? Ito nami-miss ng marami kahit sa homily, kahit sa simbang gabi. Ano sabi? Yung verse 6, habang nasa Bethlehem sila, dumating ang time para manganak si Mary. Ang kwento sa atin, dumating yung time para manganak si Mary sa kabinahe. Mali. Bumiyahe sila, tapos habang nandoon na sila, saka dumating yung time. Nakuha nyo? So I think it's safe to assume mga 3 months sila doon. Bakit? You make arrangements with your relatives kung saan kayo tutuloy and everything. Ang nangyari kasi, sa kwento sa atin, parang irresponsableng lalaki si Joseph. Bakit? In-announce na nga na may census, kailangan yung umuwi lahat. So, ang nangyari kay Joseph para sa estudyanteng nag-cramming sa exam, alam nyo bang hindi binibilang ang babae sa census noon? Yes. Ang binibilang lang lalaki. Yes.
Bakit kasama si Mary sa biyahe? Kasi baka attention pamilya na yun. Itikil siya eh. Kasi nandoon sila sa lugar ni Joseph, family ni Joseph sa Nazareth. Ngayon, kung iiwan niya si Mary doon buntis, hindi pa sila nagsasama, kung iniisip ng pamilya ni Joseph na pindeho si Joseph, iniputang sa ulo, anong gagawin nila kay Mary pag iniwan ni Joseph? Pwedeng batuhin si Mary doon sa Mosaic Law. Yes, yan ang Kung, batas ng kung naniniwala silang nakiapid si Mary, pwedeng mamatay si Mary doon. Dahil responsable si Joseph, sinama niya si Mary sa biyahe. Pinoprotektahan niya si Mary. Kasi in the story, Joseph doesn't get enough credit eh. Malaki ang trabaho ni Joseph dito. Pinotektahan niya si Mary, sinama niya, maaga pa lang binahin na niya. Kaya si Mary nakapagbalikan mula Bethlehem, papunta sa pinsan niya sa Judea, pwede siyang bumalik ng Bethlehem. Tama? Kasi kung babalik ka na Nazareth, babalik ka na, walang sense, ba't ka babiyahin ng ganun kalayo? So, nandun na sila. Sabi kasi sa atin, wala daw space sa inn, wala na daw matuluyan. Ano sabi dito? Kaapu-apuhan siya ni Haring David. Ang tawag sa Bethlehem, syudad ni David. Doon nagtagal si David eh. Tapos ikaw, kaapu-apuan ka nung hari. Pupunta ka doon sa mga kamag-anak mo. Sa ganitong sistema at ganitong panahon, probinsya, ancient times, apo ka ng hari, posible ba na walang tumanggap sa'yo? Hindi lang meron. Pag-aagawan ka. Apo ka ng hari. Pag-aagawan ka ng mga kamag-anak mo. Kasi karangalan sa kanila yon. Pangalawa, kung itataboy ka nila, kabastusan sa kanila yon. Kabastusan sa lahi nila. Ang kwento sa atin, dumating yung dalawa, walang magpatuloy, manganganak na si Mary. Tapos, sabi na doon ng mama, dito merong kulungan ng hayop, dito na lang kayo. Kasi ang sabi sa Bible, pinanganak ni Mary si Jesus, binalot ng lampin, nilagay sa sabsaban, sa manger. So inisip natin, sa sabsaban siya pinanganak. Hindi. Walang nakasulat sa Bible na sa sabsaban siya pinanganak. Sabi, pinanganak siya, tapos binalot siya ng lampin, nilagay siya sa sabsaban. Eto ang tanong, saan ba yung sabsaban? Sa loob ng bahay. Sa Baguio, punta ka sa Baguio. Di ba dito sa Manila, meron ka bang sigaan sa sala? Wala. Hindi uso sa atin yon. Pero sa Baguio, lahat ng bahay may sigaan sa sala. Sa Middle East, lahat ng pamilya na peasant family, laborer, lahat ng peasant family, mga ordinaryong tao, masa, kagaya ni Joseph Carpentero, lahat sila, meron silang hayop sa bahay. At least 2. Tupa o kambing. Tupa para sa damit, yung wool, ginagawa nilang tela yun. Kambing para sa gatas. Alam nyo bang mas healthy ang gatas ng kambing kaysa sa gatas ng baka? Yung gatas ng baka, nagpo-produce ng mucus. Kaya kung sinisipon ka, huwag ka iinom ng gatas ng baka. Dadami. Oo, pero yung gatas ng kambing hindi. Sa Bible, gatas ng kambing ang gamit. Tapos, asno pang biyahe. Nakatali yan sa labas ng bahay. Pag umaga, pag gabi na, ipapasok na yan. Baka manakaw o kaya baka mamatay sa lamig. Saan nila nilalagay? Sa harapan ng living room, tapos may sabsaban sila. So sa lahat ng bahay, may sabsaban sa loob. Kaya si Jesus pinanganak sa loob ng bahay, nilagay sa sabsaban na nasa loob ng bahay. Bakit? Kasi wala na daw espasyo sa pangbisitang kwarto, guest room. Ang Greek word ng guest room na ginamit dito, kataluma or katalyama, na ang ibig sabihin, guest room sa loob ng bahay. Hindi guest room na binabayaran. Dalawa ang salitang guest room sa Bible, sa salitang Greek. Isang kataluma, tsaka isang pandakyon. Yung pandakyon, hindi ibig sabihin maliit. Ibig sabihin ng pandakyon, pandakyon, ibig sabihin nun, kwartong pangbisita na may bayad. Okay? Ibig sabihin inn. Ang problema ng motorist hotel. Ngayon, ang problema nung translate sa English, ang ginamit nila, inn. Ang inn may bayad eh. Kailan ginamit yung mga salita na yon? Yung salita na ginamit na kwarto pang bisita sa bahay, 2 beses ginamit sa gospel, sa si Luke. So makikita mo yung intention niya sa pagsulat kung paano siya gumamit ng salita. Yung isa, ginamit niya yon dun sa upper room kung saan naghapunan si Jesus, yung Lord's Supper. Yon, ang tawag dun sa room na yon, kataluma. Ibig sabihin, pambisitang kwarto, pero nasa bahay. Walang bayad yon. Tapos kailan? Nung pinanganak si Jesus. Wala na daw espasyo sa pambisitang kwarto. Kaya si Jesus nasa sala. Intindihan nyo? Kasi dami nilang kamag-anak dun eh. Siksikan na doon. So, si Jesus nasa sala. Kailan ginamit sa Bible yung salitang inn na guest room, pambisitang kwarto, pero may bayad? Doon sa parable ng The Good Samaritan. Dinala niya sa inn yung Hudyo na, di ba, natatandaan yan sa yung Good Samaritan. Tapos nagbayad siya, di ba, yung nilagay niya sa donkey, yung Samaritan nilagay sa donkey yung Hudyo, tapos pinagamot dun sa inn.
May bayad yun. Nagbigay siya ng dinari, tapos sabi niya, pag kulang, babalikan ko. Sa English, dong guest room, pero sa Greek, pandak yun. Sa dito, ang English, guest room, pero sa Greek, kataluma. Naintindihan nyo? So, ibig sabihin, kwarto ito sa loob ng bahay. Kasi, kung si Jesus pinanganak sa kulungan ng hayop, doon siya pinanganak, walang tumanggap. Unang-una, yun nga, imposible kasi kaapu-apuhan ni David si Jose. Pangalawa, yung mga shepherds, yung story ng shepherds. Ito ang nangyari sa mga shepherds ha? Chapter 2. May mga shepherds sa lugar na yon, chapter 2 verse 8. Binabantayan nila ang mga alaga nilang tupa sa bukid ng gabing yon. Biglang nagpakita sa kanila ang anghel ng Panginoon at nagliwanag ang kadakilaan ng Panginoon sa paligid nila, kaya natakot sila. Pero sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, may magandang balita ako para sa inyo. Magbibigay ito ng malaking kasiyahan sa lahat ng tao. Pinanganak ngayon sa bayan ni David, sa Bethlehem. Yun ang tawag, bayan ni David. Sa bayan ni David, ang tagapagligtas ninyo. Siya ang Kristo, ang Panginoon. Ito ang palatandaan ninyo. Pansinin nyo ito di ba sign? Di ba tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa sign? Ito ang sign. Makikita ninyo ang baby nakabalot ng lampin at nakahiga sa manger, sa sabsaban. Tapos ang sabi ng Bible, biglang lumitaw kasama ng nung anghel ang isang malaking army ng mga angels sa langit. Kumakanta sila ng papuri sa Diyos sa langit, kapayapaan sa lupa. Tapos pagdating sa dulo, sabi nila, pumunta tayo sa Bethlehem para makita natin itong sinabi ng Panginoon sa atin. Nagmamadali silang umalis, yung mga shepherd, at nakita nga nila si Mary at Joseph at ang baby na nakahiga sa manger. Verse 17, nung makita nila si Jesus, sinabi nila sa mga magulang niya kung anong sinabi sa kanila ng angel tungkol sa bata. Bumilib ang lahat ng nakarinig. Ibig sabihin, may mga tao rin sa paligid. Ibig sabihin, hindi lang si Joseph at Mary ang nandun. Kasi bumilib daw yung mga tao nakarinig. Ang kausap nila si Mary at si Joseph Ba't may ibang nakarinig? Ibig sabihin, hindi lang sila, di ba? Kung sa kulungan ng hayop, wala ibang tao yun. Ibig sabihin, nasa bahay sila. Nandun yung mga relatives. Bumilib ang lahat na nakarinig sa mga sinabi ng mga shepherds. Tinandaan ni Mary ang lahat ng ito at pinag-isipan niya mabuti. Verse 20, eto crucial. Bumalik ang mga shepherds na nagpupuri sa Diyos dahil sa mga narinig at nakita nila, gaya nga ng sinabi ng anghel sa kanila. Nung umalis daw sila, pagkagaling kay Mary at Joseph, sobrang tuwa daw nila. Ang tanong, kung ang dinatnan nila, si Mary at si Joseph, walang ibang tao, tapos nasa kulungan ng hayop, nasa kwadra, tapos mukhang kararating lang kasi manganganak na doon ng inabutan. Sabi dito, tuwan-tuwa sila. Nung nagkwento pa sila, ang dami daw nakarinig. Unang-una, walang ibang makakarinig kung nasa kwadra sila. Pangalawa, probinsya yun Ano bang probinsya? Nung nasa kami, nasa Polillo Islands, hindi pa tinatayo yung balisin. Nag-missions kami doon. Alam niyo ugali ng mga tao sa probinsya. Sabi ko, eto ugali ng Pinoy talaga, yung hindi pa nababahiran ng Alam niyo yung ginawa? Mga taga Manila kayo, mga missionary. Pinaghati-hatian kami ng mga locals doon. Inampon kami ng ilang araw. Yung isang bahay doon, 3 araw ako doon nakatira. Yung kwarto ng anak nila binigay sa akin. Yung mga tao mahihain. Kasi pagising ko, wala na lahat ng tao. 4:00 pa lang kasi, nasa labas na sila Pero yung pagkain, nasa mesa, nakahanda na. Doon sa bahay ng konsehala nila. Yung konsehala, naka-duster lang, nakabakya. Yun ang pinaka, patron namin doon. Siya yung padrino namin. Pag may dumadaan na nagtitinda, naglalako, sasabihin niya, anak, ano yung inaalok mo? Ano po, alpombra? Sabi niya, saan ka pa galing? Sa kabilang bundok po. Ganun, Sabi ni konsehala, ikaw ba'y nananghalian na? Ay, ayos lang po. Ay, hindi, alika dito, mananghalian ka rin Hindi niya kilala, ha? Bakit ko sinasabi? Kasi yung mga shepherds, kung ang nakita nila, imbis na masayang Mary at Joseph, kung ang nakita nila, desperadong Mary at Joseph, na pinabayaan sa kulungan ng hayop, ang gagawin nila, ililipat nila yun. Ilalagay nila sa bahay nila. Pangalawa, bakit excited silang pumunta? Bakit ang sign ng angel parang napaka-vain? Anong klaseng sign yun? Biro mo, dapat ang sign special di ba? Kasi pinanganak yung hari. Ano daw ang sign? Makikita niya yung baby nakahiga sa manger, nakabalot ng lampin. Anong klaseng sign yun? Lahat naman ng baby naglalampin. Tama? Maiintindihan mo pag hinukay mo sa cultural studies. Kaya pala yung mga shepherds tuwan-tuwa, alam niyo kung bakit? Kasi mga kauri lang nila ang naglalampin. Ang sa English, swaddling clothes Di ba sa atin ang lampin noon, katsa? Ang mga mayayaman,
Although naglalampin sila, pero fine linen ang gamit nila. Pangalawa, hindi sila naghihiga ng baby sa manger. Kasi ang mayayamang pamilya, walang manger sa bahay. Bakit? Kasi yung mga hayop nila, merong sariling lugar. Kasi kung 1,000 hayop mo, ba't mo mailalagay sa harap ng bahay? Tama? Kasi ang mayayaman, ganun eh, 1,000 tupa. Correct, may 1,000 tupa, nasa bukid yun, nakabakod, may 1,000 as. Eh, ang mahirap, hindi, tigi-isa lang eh, ba't mo naman ikakwadra? Nandun lang sa may bahay. Okay, kaya nung sinabi ng angel na kay sa sabsaban, ting! Yung mga shepherds, parehas natin. May sabsaban. Yung ipinanganak na hari, kauri natin. Hindi ka ba matuto? May iyak ka sa tuwa nun. Yung hinihintay nating Mesaya na sinabi nila Isaiah, sinabi ng mga propeta, dumating ni Daniel, dumating daw ngayon at ipinanganak sa isang pamilyang kaparehas lang natin. Kasi ang mga shepherds, pinakamababa sila sa social class. Halimbawa ngayon, maiko-compare mo sila sa pedicab driver, gano'n. Ngayon, kung sinabi ng angel, makikita niyo yung baby nasa loob ng palasyo, nakabalot ng lino, nakahiga sa isang magarang kama, tingin nyo pupunta? Di sila pupunta. Bakit? Di sila papapasukin. O ngayon, takbuhan sila. Pagdating nila doon, nakita nila nasa bahay, nasa sabsaban. May mga iba pang tao na kamag-anak. Nagkwento sila, narinig sila, namangha daw lahat na nakarinig. So pag alis nila, tuwan-tuwa sila ngayon. Hindi sila ng problema. Ba't naman ganun? Ba't naman pinanganak yung hari, pinabayaan? So, ibig sabihin, si Jesus pinanganak sa isang ordinaryong pamilya, peasant family, pero hindi kagaya nung nakarating sa ating kwento na parang pinabayaan siya sa kulungan ng hayop. Wala siyang kasamang tao. Gets nyo? Kung nasa bahay sila ng relative, nandun yung mga kamag-anak nila. Kasi ang sabi dito, nung kwento kay Mary at Joseph, nung shepherds, nung kwento nila yung sinabi ng angel, na mangha daw lahat ng nakarinig. Kung walang ibang tao, sino makakarinig? Sila lang. Pwede may nagpaanak din kay Mary. Meron, oo. Kasi sa kwento natin, parang nanganak siya mag-isa. Kumadron. Meron yun, meron. Pero hindi kagaya ng kay John, na yung kay John sigurado normally may choir pa yun. Kasi priest yung tatay ni John eh. So kita nyo, John the Baptist. pare yung tatay ni John the Baptist, may anak, may asawa. Kasi hindi naman bawal yun noon. Siya yung nag-baptize. Panahon ng mga nila Jesus, dapat nga yung pare ang mas maraming anak. Kasi di ba sinasabi ko sa'yo, may gene siya. Siya yung maka-Diyos eh, siya yung dapat dumami. Bakit yung lasinggero pinapabayaan yung dumami? Ba't hindi yung mga maka-Diyos? Dapat yung mga maka-Diyos ang dumami para dumami yung maliliit na batang maka-Diyos. Ngayon, ang tanong, kailan dumating yung Magi? Kasi pag nakita natin sa bilin, magkakasama sila eh. Sa kwento rin sa atin, pag pinanood natin sa mga Christmas presentation, sa mga school, mga bata, una darating yung shepherd, pangalawa darating yung Magi, di ba? Tapos sama-sama sila. Pero sa Bible, ang kwento iba. Bakit? Kasi sa Book of Luke, wala yung Magi, hindi nabanggit. Ano nangyari sa Book of Luke? Pagkapanganak ni Jesus, dumating yung shepherds. Tapos, on the 40th day, si Mary, dinala niya si Jesus sa temple. Nasaan yung temple? Siguro ang layo niyan, mga 3 kilometers. Dinala niya si Jesus sa temple. Pagdating sa temple, si Jesus, doon siya na-meet ng dalawang, yung isang Sanhedrin leader tsaka isang prophetess, si Simeon at tsaka si Hannah, na hinihintay nila yung pagdating ng Messiah. Chapter 2, verse 22. Kuya Norman, Luke chapter 2, verse 22 hanggang... Yan, sige basahin mo. Pagdating ng araw, para gawin ang ritual ng paglilinis ayon sa law ni Moises, dinala ni Mary at Joseph ang baby sa Jerusalem para iharap siya sa Panginoon. Sinabi nga sa batas ng Panginoon, dapat i-dedicate sa Panginoon ang lahat ng panganay na lalaki. At nag-aalay din sila ayon sa law, isang palis ng kalapate o 2 batang pigeon. Noong time na yon, may isang lalaki sa Jerusalem, si Simeon. Matuwid siya at may takot sa Diyos. Hinihintay niya ang kaligtasan ng Israel at nasa kanya ang Holy Spirit. Sinabi sa kanya ng Holy Spirit na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang ipinangakong Christ ng Panginoon. Ganda. Tapos verse 29, ano sabi niya? Verse 29. Panginoon, pwede na po akong mamatay ng payapa kasi natupad na ang promise nyo sa inyong lingkod. ganda. Nakita kong
nakita ko mismo ang kaligtasan Ginawa mo. ginawa mo. Na inihanda mo sa harap ng lahat ng mga bansa. Isang Isang ilaw. ilaw nagpapakita ng kalooban mo para sa Gentiles. At At magbibigay ng luwalhati sa iyong bayang. bayang Israel. Sabi ni Simeon, isang ilaw na nagpapakita ng kalooban mo para sa Gentiles. Sino yung Gentiles? Yung mga hindi taga-Israel, tayo. Ibig sabihin, mula pa noong unang panahon, gusto na iligtas ni Lord lahat ng tao. Okay? Hindi lang Israel. Tapos sabi niya, bibigyan ng luwalhati sa kanyang bayang Israel. Pagdating sa dulo, verse 39, basahin ko ha. Nang magawa nila ang lahat ng requirements ng law ng Panginoon, bumalik si Mary at Joseph sa bayan nila sa Nazareth sa Galilee. Lumaking malakas at matalino ang bata at nasa kanya ang blessing ng Diyos. Tanong, dali, kailan dumating yung Magi? Yung three kings na sinasabi natin, kailan dumating? Makikita mo sa Matthew chapter 2. Ang pagdating ng wise men, chapter 2. Hindi, mga wise men sila. Okay. Yung tradition na yon na tatlong hari, kaya nagkaroon ng tradition na tatlo. Kasi yung regalo nila, tatlong uri. Ginto, kamanyang, mira. Yung ginto bilang hari, yung kamanyang bilang high priest, yung mira pag-honor sa patay. So ibig sabihin doon sa regalo ni Jesus, prinaphisay na nung wise men na si Jesus, nirecognize nila na hari si Jesus, na si Jesus yung high priest na mamamagitan sa Diyos at sa tao, at mamamatay si Jesus. Malamang, mga bunga pa yan ng mga naturuan nila Daniel. Kasi nung panahon ni Daniel, di ba naging advisor siya ni Nebuchadnezzar? Sabi dito, chapter 2, pinanganak si Jesus sa Bethlehem nung panahon ni Herod, ang hari na si Herod ang hari ng Huda. May dumating sa Jerusalem na mga wise men na nag-aaral tungkol sa mga bituin, galing sila sa east. Nagtanong sila, alam nyo, sa Saudi, merong isang old tribe na ang pangalan ng tribo nila, mga tagasunod ng tala. Pag tinanong mo sila, ba't ganun yung pangalan? Sasabihin nila, kasi yung mga kanununuan namin, yung sumunod sa tala para hanapin si Isa. Kasi wala pang Muslim sa Saudi, marami nang naniniwala kay Jesus. Kasi ang Islam pinanganak 600 years nang may Christianity. Kaya ba yung Syria, dating Christian country yun. Lebanon, dating Christian country yan. Iran, puro dating Christian country yun eh. Ang sinakop ng Islam eh. Hindi totoong nauna Islam. Nauna ang Christianity. 600, ang tagal. Biro mo, tayo 100 years mula kay Rizal eh. O 6 na ganun. Isipin nyo gaano kahaba yung panahon na nauna ang Christianity. Sabi nila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Jew? Narito kami, nakita namin ang kanyang star sa east, kaya pumunta kami dito para sambahin siya. Nang mabalitaan to ni King Herod, saan sila nagtanong-tanong? Doon sa city gate, pagdating nila sa Jerusalem. Nung mabalitaan to ni Herod, sobrang nag-worry siya, pati ang buong Jerusalem. Sa traditional na Tagalog, ang sabi, ang buong Jerusalem ay naligalig. Buong Jerusalem daw naligalig. Gaano ba kalaki Jerusalem? Sabihin mo na, halimbawa ito, sabihin lang natin, palitin natin. Bawa itong Tomas Moro to. Buong Tomas Moro to. Ang liit niyan. Yung Jerusalem, malaki. Okay, sabihin lang natin, buong Tomas Moro to, naligalig. May dumating na 3 tao naligalig. 3 tao lang. Paano maliligalig isang buong lugar 3 tao? Ang laki ng Jerusalem, sa tradition may dumating doon na 3 tao. Nagtanong-tanong doon sa city gate kung nasaan yung hari ng mga Hudyo. Nung nabalitaan ni Herodes, buong Jerusalem daw naligalig. Paano maliligalig yung buong city kung 3 tao lang yung dumating? Alam niyo kung bakit siya naligalig? Kasi ganito yan. Pag may babiyahe, tapos magbibigay ng tribute sa hari, ano ba itsura niyan? Pumunta ka ngayon sa Old Testament books ko ano itsura. Sabi sa 1 Kings, yung Queen of Sheba pumunta kay Solomon, may kasamang malaking caravan. May dala siyang toneladang ginto para kay King Solomon. Kasi kung magreregalo ka sa hari, galing ka ng malayo at ang tagal mong bumiyahe, pinag-aralan mo na maigi, bakit ka naman magdadala ng isang supot ng ginto? Diba? Ang layo ng binahe nyo, nakakaya doon sa hari din. Ngayon, pangalawa, sa Book of Nehemiah, binigyan siya ng ginto tsaka ng timber para i-rebuild yung walls of Jerusalem. Ang sabi ni Nehemiah, pinasamahan ako, binigyan ako ng hari ng cavalry. Military escort para meron kaming bantay sa aming biyahe. Kasi magbabiyahe ka ng ginto eh. Ngayon, kung meron kang cavalry, tatawid ka disyerto, hindi ka pwedeng 3 lang kayo, kailangan marami kayo. Darating kayo ngayon sa Jerusalem, unannounced. Hindi nyo na i-abiso. Isipin mo kung ikaw yung bantay dun sa pader. Di ba kung ikaw yung bantay sa pader, nakita mo may dumarating, sabihin mo na 100 lang yun. 100. O sabihin mo na 50 lang. May mga camel, may mga kabayo, di ba? Magugulat ka talaga. Tapos pagdating doon, nagtatanong kung nasan yung hari. Magkakagulo talaga sa Jerusalem. Isipin nila, may gera ba? Ano ba nangyari? Kaya hindi 3 tao yun. Hindi 3 tao, marami sila. Pasikretong tinawag ni Herod ang mga wise men at ipinaalam sa kanila ang eksaktong oras
na lumitaw ang star. Pagkatapos pinapunta niya ang mga wise men sa Bethlehem. Tapos sabi niya, hanapin niyo yung bata. Pag nakita niyo, bumalik kayo sa akin para makasamba din ako. Pero ang totoo, gusto niya patayin, di ba? Kasi sobrang salbahin nitong Herodes na to. Pagkarinig nila sa hari, umalis na sila. At yun ang mga nakita nila ulit ng star sa east. Nilid sila sa bata. Pumasok sila, ayan ha. Hanggang sa tumigil yun sa lugar kung nasaan ang bata. At sobrang saya ng wise men, pumasok sila sa ano, kulungan ng hayop? Hindi, sa bahay. Pumasok sila, verse 11, chapter 2. Pumasok sila sa bahay. Basahin mo dyan. Matthew chapter 2, verse 11. Pumasok sila sa bahay at nakita nila ang bata kasama ang nanay niyang si Mary. Lumuhod sila at sinamba ang bata. Pagkatapos binigyan nila sa kanya ang regalo nilang gold, Frankincense at at myrrh. Sa ibang ruta, sila dumaan pa uwi kasi minaningan sila ng Diyos sa panganib nila na huwag nang bumalik kay Herod. pumasok sila ng bahay, hindi ng kulungan ng hayop. Sinamba nila yung bata, hindi magulang. Kasi sinamba nila yung bata. Nirespeto na, pinapahalaga natin protection ng mga magulang at sakripisyo nila para kay Jesus. Pero nung nakita ng mga wise men, yung Holy Family, lumod sila, sinamba nila yung baby. Nung pauwi, hindi na sila bumalik kasi winarningan sila sa panaginip ng Diyos. Ito matindi. Sobrang nagalit si Herodes nung na-realize niyang niloko siya ng mga wise men. Actually, hindi siya niloko ng mga wise men. Siya ngayon ng loko eh. Kaya pinapatay niya ang mga batang lalaki na 2 years old pababa sa Bethlehem at sa mga katabing lugar nito ayon sa time na lumitaw ang star na nalaman niya sa mga wise men. Kailan daw lumitaw ang star? Nung pinanganak si Jesus. Sabi ng mga wise men, nasaan yung pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang tala. Ibig sabihin pinanganak siya, kaya nandito kami para sambahin siya. Sabi ni Herodes, hanapin ninyo. Pag nakita niyo bumalik kayo sa akin, sasambahin ko siya. Tapos sinamba nila si Jesus, tapos umalis na sila, di sila bumalik kay Herodes. Nung nalaman ni Herodes na isahan siya ng mga wise men, damay-damay na lahat. Parang panahon ni Moises, damay-damay. Damay-damay lahat ng baby. Diba? Hindi lang sa Bethlehem, pati daw sa mga karatig bayan. Ang daming namatay nito. Alam mo kung bakit? Alam mo ba't sobrang dami namatay? Imposibleng bata lang namatay dito. Kasi halimbawa, nanay, tatay, may bata, dumating yung sundalo, ibibigay ko ba yung bata? Papatayan yun, di ba? O pati ako, patay. Hindi ko ibibigay yung anak ko eh. Hindi pwede. Oo. Patayan tayo dito. Oo, so ang dami na damay yan. Kaya alam ninyo, si Satanas, ang laki ng galit sa baby. Tinan mo, panahon ni Moises, inubos niya yung baby. Diba? Ang gamit niya si Paraon. Patayin lahat ng baby para mapatay si Moises. Nakatakas si Moises. Panahon ni Jesus, patayin lahat ng baby, nakatakas si Jesus. Ngayon, sa US, di lang sa US, Western countries, hindi cancer ang pinakamaraming pinapatay. Taon-taon. Alam niyo kung ano pinakamaraming pinapatay? Abortion. Abortion ang pinakamaraming pinapatay. Pwede mag-add sa Revelation. Hindi lang, not only in the Western, pati dito. Sa Revelation. Grabe ang abortion dito. Ano sabi sa Revelation? Sa Revelation, yung dragon na may itong ulo, Yes. ang hahantingin, yung baby na papanganak nun. Ay, sa Revelation, Oo. kahit sa future, gano'n ang nangyayari. Hindi parents ha, yung baby ang hinahunting niya. Hindi hinanting daw. Bakit? Bakit? Kasi sa Genesis chapter 3, nung nagkasala ang tao, di ba, naisahan sila ng ahas. Nung nagkasala ang tao, ano sabi ng Diyos sa Genesis chapter 3? Sabi niya, I will put enmity between you and the seed of the woman. Ang sabi niya, ang binhi mo, yung ahas, at binhi niya, yung babae, lagi mag-aaway. Ang sakong nung binhi niya, ang dudurog sa ulo mo. Si Jesus yon. Ikaw ang tutuklaw sa sakong niya. Kaya pinako niya si Jesus, di ba? Ano ibig sabihin? Ang tatalo kay Satan, yung baby na ipapanganak. Yung Diyos na bababa na magiging tao. Kaya si Satan laging nakaabang kung saan lalabas, kung saan at kailan Hindi niya alam kung kailan eh. Kaya napaparanoid siya. Kaya damay-damay. Ang dami niya pinapatay. Bas para lang, parang shotgun, di ba? Kung saan tumama para at least sigurado ubos lahat. Kasi gusto niya talagang Kaya pagdating ng temptation, ano sabi niya kay Jesus? Kung ikaw ang anak, Matthew 4:4, gawin mo ng tinapay, ang bato ito. Sinusukat niya kung nakalusot, kung eto yon, hindi siya sigurado. Pero nung nasigurado niya na si Jesus na yon, tuwing darating si Jesus at may demonyo, hindi na tinatanong ng demonyo kung sino siya. Ang sinasabi na agad ng demonyo, kilala namin kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos, naparito ka ba para pahirapan kami ng hindi pa panahon? Alam na nila na hindi nila napatay. Lumaki. Okay. Paano hindi nila napatay? Tinakas papuntang Egypt si Jesus. Sabi ng angel kay Joseph, madali ka ngayong gabi, ibiyahe mo yung mag-ina mo
itakas mo papuntang Egypt at huwag kayong babalik hanggat di ko sinasabi. Ngayon, kailan lang sila bumalik? Nung namatay na si Herodes. Sinabi ng angel, Joseph, patay na si Herodes, pwede na kayong bumalik sa Nazareth. Ano sabi sa Lucas? Pagkagaling sa temple, 40 days old si Jesus, bumalik si Jesus sa Nazareth, doon siya lumaki. Diba sabi ko sa inyo, hindi ka pwedeng tumawid ng disyerto na nag-iisa. Hindi ka pwedeng tumawid ng disyerto na nag-iisa. Kailangan may caravan kayo. Paano ka bubuo ng caravan ng isang gabi? Kailangan may pambayad ka. Paano si Joseph Carpintero lang siya? Saan sila kumuha ng panggastos? Galing sa regalo nung... Di ba nagregalo yung wise men? Galing sa regalo ng wise men. Kaya sila may panggastos. Pagdating nila doon, kaya nilang alagaan si Jesus hanggang mamatay si Herodes. Anong ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin para sa atin? Ang unang bisita ni Jesus, nung pinanganak siya, mga pinakamahirap. Pangalawang bisita ni Jesus bago siya itakas, mga pinakamayaman. Ano ibig sabihin? Mga pinakasimple, pinakamahirap. Yung sumunod naman, pinakamatalino, tsaka pinakamayaman. Ibig sabihin, ang Panginoon hindi siya namimili ng uri ng tao. Gusto niya iligtas mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Tapos, ang ganda, di ba? Lahat ng social status, mahal ng Diyos. Mula sa tricycle driver hanggang sa presidente. Kaya lahat tinatawag niya to repentance.